Good morning again. So atong topic for this morning, the message is about keeping the church alive. Dili nga pasabot nga alive ng masisaya o tadre. It's just sustaining the life of the church, not dying. Okay, so this morning atong outline will be this. No? We have, of course, introduction, and then I have 4 points to share. First, know the facts that the church can die. So kung una na to. Ikaduha, exert efforts to keep the church alive. And third, expose the things harmful to the church and persevere in showing the truth from lie. And then our introspection. So kung naupat ka butang atong tanawang butaga, I hope makakontribute ta for the church to grow and to be faithful or to be blameless until the coming of our Lord Jesus Christ. Kaya sa introduction, we have to note na dili tanan nagtawag ko Ginoo makasulod sa ginhariya sa langit. Sometimes, when I share memories sa na pareho ramang Ginoo atong isimba, kurang okay lang sa asa. But si Christ mismo na rin nun, dili tanan mo tawagan niya Ginoo makasulod sa ginhariya sa langit. So, kanto lang magbuhat sa kabubuton samahan nga tuwa sa langit. So, kana, I hope, mustik ta ana, and unsa may kabubuton samahan. Of course, kabubuton samahan mo mustik ta sa iyang words. So, dili kaya basta nagsampit ng tao, Dios. Next, kung gani si Christ rin, anong tawag mo na akong Lord? Lord, and do not do what I tell you. So, mo reklamo kay Kristo. Dili ta nang magsampit, magingom nga Ginoo lagi, ikahimutan sa Ginoo. So, I hope dili ta ma-affected ni nga maabot sa point nga pareho ra man Ginoo. Ginoo ra atong isimba. Yes, it's true man ang Ginoo atong isimba, pero kung sa acceptable sa Ginoo. Tanang nagsampit niya malangit, dili man. Nga diri sa gi-prophesy naman nila ni Kristo, buhay pa siya. Nadaghan mo ingon nga, nag-prophesy in Jesus' name, nag-cast out demons in Jesus' name, naghimog mga miracles in Jesus' name, pero dili sila makasulod sa ginhariya sa langit. I-declare sila nga, I never knew you, go away from me, you evildoers. So, kung mo nang itanawon, murag medyo kakatuo nga, nagsangyaw ka ng prophesy, nagsangyaw sa ngalan ni Kristo. Nag-exercise gamit ang ngalan ni Kristo, himog mga milagro, gamit ang ngalan ni Kristo, hindi ka magtuo nga, evildoers sila sa matas Ginoo. So I hope dili ta maabot na point ba nga murag relax lang kay ta because that will contribute to the death of the church. Kana ang mga aspect nga murag relax na ta, di na ta mo stay aning insulti ni Kristo para nga to basta kayo sa ampit ka Ginoo okay na. So dili na siya mao. Unya dire klaro po ni Kristo. Kadto mga Hudiyo nagpanuo gani niya, iya giningan kung magpabilin mo sa mong pulong kamo ang tinuray na kong disciples o tinuray Christian. So, ang sickness sa church mo na siya, is kurang relax na ta. Hindi na ta mo care nga, kinahanglan din ta mo rinig. Ngayon na ta na, basta Ginoo atong isimba, okay na. So, careful ta na. Okay, arita sa atong first point. Know the facts that the church can die. Some siguro do not believe that the church can die. I don't know if you believe that the church can die. Kaya mo ba, di ba? And ang itulo is, once saved, always saved. So, kung na-save ka, forever ka na. So in other words, the church cannot die kung muna yung concept na once saved ka, always saved. So, kailan sila nga saved na, then always saved sila, then the church will never die. Pero as Christians, we should know. Para makip na to this kanisang church alive, dapat we should know na it will die. Pero kung ang tao, di ba, nga naman ikamot mo siya, tumarong mga maintenance, kung sa palihan. Kaya ba siya, mamatay mo siya. Ang tao nung di mo to, mamatay siya, wala maintenance na. Hindi na siya mo pero kung sa pala mga medication, di ba? So it's important that we know na we can die sa atong personal life. That's also the same for the church. We should know that the church can die. So with that, we do some efforts natin buhaton para to keep us alive. To keep the church alive and to keep us alive physically. Mura niya po ng cancer. Okay. So, naabay verse, of course, we have to note kanisa nga church, original nga church of Christ. Because at this point in time, no denominations existed. Wala na mga modern mga denominations na. Original pa ni, buhi pa si John the Apostle. Okay, remember ka ng mga denominations, 1600s, 1500s, 1800s, 1700s. Nagagad ka na nag-exist lahat. Although, earlier than 1600s, na yung mga nag-exist na, pero, teenager, wala pa ilaing nag-exist. It's the true church of Christ dito sa Sardis. But this is what Christ said to the church. And to the angel of the church in Sardis, right? This thing says he was the 7 spirits of God and the 7 stars. I know your works, that you have a name, that you are alive, but you are dead.
So makita na to. Nilata mo, panikang sa seven spirits, seven stars, nana sa chapter 1, but si Christ ingon na kahibaw ko sa inyong mga buhat nga naamoy ngalan lang nga buhi, but you are dead. So ang original church, i-consider na sa Ginoo nga dead. Pangalan na lang ang alive. So klaro kayo nga the church can die. Gani, nasa tambag rin. Kaya padayon na to. So, dili ni denomination ng church is the true church of Christ. Kaya wala palagi denomination at the time. So, kung nahitabo ni sa una, nagbuhi pa mga apostles or at least si Apostle John, di ka ni mahitabo sa ato karon. Diba? So, all the more nga kabinan tayo ta as Christians. So, direct, be watchful, no? Magbantay. Pag-iingnan sila, magbantay, kinamin habilin. And strengthen the things which remain. So, ipalikon ka itong habilin that are ready to die. So, klaro po din sige, no? Nga ipaglikon, paligunon ka itong habilin na a few, kay hapit na po na sila mamatay. For I have not found your works perfect before God. So, dili na tayo clue. Ano sa ang church mamatay? Kung nato mga buhat ko, no, dili na perfect before God. So, not something for us to think about. Am I doing perfectly for as part of the church? So, kaya yun na makita ginas Ginoo. Hindi na siguro makita sa tao, but makita sa Diyos. Verse 3. Remember therefore how you have received and heard. So, ipahinumduman sila kung sa inyo nalawa sa una, kung sa nagawag ninyo, hold fast and repent. So, kung nalaylo ta, dapat mo repent, bumalik ta. Kaya otherwise, makakontribute na siya sa death of the church. Therefore, if you will not watch, I will come upon you as a thief, and you will not know what hour I will come upon you. So, mukalit lang Ginoo, balik. Verse 4. Yet you have still a few persons in Sardis who have not sold their clothes. They will walk with me and be dressed in white, for they are worthy. So, makita na to, ang church ni gamay. Gamay din ang church. So, kana, indicator na siya mapayos kamatay. So, muna nga kita, patala na ito, gamay ganita, dapat mulihok na kita. Because that's an indication nga the church is going to die. Kundi na ito strengthen ang habilin. So, muna yung muna sa Ginoo. Dahil a few. But again, take note that, kung yung una ba, at this point in time, ang Holy Spirit was still active. Kaya mo pinag-guide sa mga apostles. Buhi pa si Apostle John, usa sa mga guided by the Holy Spirit. It happened sa ilaha. Nga, buhi pa ganyan mga apostles, at least si John, o niya, ang Holy Spirit active pa kayo. Hindi mo ganing mamatay ang church or about to die ang church, unsa pa kakaroon. So, ayaw, hindi ta, kanbang, pasagdalan na ito, may kamuta. If you conquer, you will be clothed like them in white robes. I will not blot your name out of the book of life. I will confess your name before my Father and before His angels. So, managing ni Christ na nabilin dito sa church in Sardis. Nga, kung conquer sila sa kanang mga problema, nga pawala na, mabuhi nagbalik, I will not blot out your name. So, dili papaso na itong ngalan sa libros kinabuhi. So, this is contrary against the most teaching sa denominations nga, ang name cannot be blotted out. Okay? Lagi, once saved, always saved man. Pero dili, klaro kayo, ang ginawa na mismo, si Kristo na mismo rin yun, na ang dili niya papasok ka ito lamang, na nagpabilin. So, kung magpabilin, obvious nga, pason. So, there is no such thing again as once saved, always saved. So, this is again the fact nga, the church can die. So, we should be careful. Last verse, kining message to the Sardis, he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. So, kana, kita tanan, atong itagag, atong butas o nuna, atong dungga karon nga ang church can die. So, to keep the church alive, first, usato itong buhaton. We should know first nga, the church can die. Kaya kung di kita mo acknowledge ani, certain, di siya relax kita. Now, di na to keep the church alive, mamatay siya. Okay? Ala ka man ta, just like any person nga, wala mo care. Bisa kung matay siya, matay lang siya siya disbelief. So next is, we have to exert efforts to keep the church alive. Ang mga early pastors, active sila na nagpanggit, nagkamot sila. To keep the church alive. For example, si Apostle Paul, gather ang mga elders. Yan nga, nagbantay mo sa kaugalingon and to all the flock. So batayan ang kaugalingon man ang mga members. Among which the Holy Spirit has made you overseers. So, klaro kayo, ang sila, ihimok sila, mga elders na overseers, magbantay, magbalantay. So, again, hindi kinanglan bantayan kung wala yung danger. And then, shepherd the church of God, which He purchased with His own blood. So, pakaunon.
Dili na bantayan, pakaunon po ang church. So, anong kinanglan pa mga siya? Because, mamatay man yun. Just like in animals. Kung hindi mo pagkanon, mamatay din na. So, kinanglan, i-keep yun, para makip siya mabuhi, pagkanon. So, yeah, again, tells us again, ang church can die. Otherwise, dili na nihatag ni Paul na message nga to sa elders. Na reason nga diha, only say things nga usa sa pamatayan. So I know that after my departure, savage wolves will come in among you, not sparing the flock. So dagang mo gawas even sa ilang mga members na magtulog dili mao marang siyang savage wolves. Kaya nga kana usa na sa maka-destroy mo na makita, exert ang effort na dili sila makasulod or dili magawas ni among us nga ang flock must spare. Also from among yourselves, men will rise up speaking perverse things to draw away the disciples after them. So, kana, kita na to, mga butang kuno nga pinuis na. So, sige nila, nagtuon ta, naggamit ko pinuis to ilang mga panudlo. Nasa verse ko mga pero actually, ang verse mismo will tell us na dili mao. Even the doctrines are actually refuted by the same verse that we are quoting. Okay, so, na 31, therefore watch and remember that for 3 years I did not cease to warn everyone night and day with tears. So, muna siya effort ni Pablo. Nagkamot siya mayo, sige siya pahimangno, way puwas siya pahimangno, adlaw, gabi, tinulabanan sa mga luha. So, think about this. Nabatay mga portion na i-exert with an effort to keep the church alive. Okay, kung kitang tanan mo na itong buhaton, the church will really be alive. Pero kung dinitamhiman ay iserve kayo ang pag-keeping the church alive. Kaya kung mamatay na, of course, kita na po gyapon ang panilas Ginoo. Eh kita ang members, kita sa dapat mo tabang pag-keep the church alive. So, this time we have to think, no, saan ako yung katabang para ang church din mamatay. I'm thinking, hapit na ba, Lord willing, kasi ato na ko sa north. I hope the church can still continue to meet here. The space is always available for the church to meet. I hope ako na i-keep alive kay saya. And then kita mo'y kapanunta sa Ginoo. So I hope na if ever mabot ang munit ko dito sa north, at that time, the church can still survive. Kay kitang tanan na nagkamot to keep the church alive. Dire, yung dire, take care, brothers and sisters, that none of you may have an evil, unbelieving heart that turns away from the living God. So magpantay yapon. But exhort one another every day, as long as it is cold today, so that none of you will be hardened by the deceitfulness of sin. So muna siya usa sa buhaton na to, mag-binasigay ang usa-usa matag-adlaw. Kini, taro din ba, palpak na tanan. Ako mismo ganin, ako ka-encourage every day. So ayo, kitang tanan, manikamot tayo sa gila siguro every day. Nakatay mga days nga we keep exhorting one another para sunta din sila magahit ang kasing-kasing by the deceitfulness of sin. Okay, once ka magahit ang kasing-kasing, then the church will die. Diba? So, kung nakakita itong need ba, kaya imagine everything, dapat i-encourage ang one another, nasigo, no? I-exhort. Kung magbantay ta, kaya basin ko noon, mabut ang time, nga doon na ngay dautan ng kasing-kasing, di na magtinuon, matalikod na ganit sa buhay na Diyos. So, ayun, ikamtanan, magtinabangay ta to keep the church alive. Next, just like sa tao, nagyang kayong mga mabasa na ito, nga, uy, likayin ni siya, likayin na. Di ba? So, kaya mga harmful things that will hurt the church or that will make the church die, ato po na siya nga kanunay nga i-remember, pakita na to kung unsa man ang mabutan na maka-harm sa church because that will contribute to the death of the church. So, today, sumala pa ni Pablo, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather expose them. So, muna itong buhaton. No? Kung nakita nato na mga sayop, mga teachings, hindi natin na siya i-allow. Kaya kanang sayop na teachings, muna siya ang itawag ng mga harmful things that will hurt the church and will make the church die. Kaya kung, siyempre, mamina ng mga tao sa truth at kung napayon sa dilimao, what will happen to the church? So, wala yun. Yeah? So, rather than pahilong ta, expose para ang church members, may bawat sila, oy, nga nilili dapat, nilili nga na. So, muna, literally, mustan kita, rather than kita, pakihol kita Ginoo, at kung isimba na,
Marami mga reasons pa nga, dili na siya biblical. For it is shameful even to speak of these things which are done by them in secret. But all things that are exposed are made manifest by the light. For whatever makes manifest is light. So kita, as light of the world, kita ang dapat mag-expose sa mga works of darkness. Sana ka mga false teachings. Ang work of darkness, daghan kayo mga klaro, obvious. Pero sa ito sa daghang mabili, obvious. Ang obvious yan, ang mga mang-nulis, mang-rape, mang-scam, sa kanya, daghan kayo mga obvious kayo. Pero sa ito sa daghan kayong dili po obvious. And we don't think nga kana sila even wrong. Ako nang ibalik, for example, sharing lang daan sa mga post sa uban nga lain silang belief. That's already dangerous. We are leading people to the wrong group. Mga practices, mga teachings nga dili na siya in accordance with the Word of God. Diba? Kaya yung na rin sa tradition. Si Christ na resulte. So for the sake of your tradition, you make void the Word of God. So makita natin, this will harm the church. Kaya mga practices sa tao, mag-introduce na sa tao. Sana, for example, ilang mention is, pray to the Spirit. There is no such thing as prayer to the Spirit. The Bible says, you pray to the Father, yung si Christ. And the Spirit intercedes. Romans chapter 8. Mutabang siya nato pag-pray. So as simple as that, di ka kita, to the Holy Spirit bitaw na. As simple as that. Pero na tayo, pray in the Holy Spirit. John 20, for example. So na you pray in the Spirit, not to the Spirit. So, wag siningli, wag lang. Pero that's actually contrary kay ang itulad ni Kristo. You have to pray to the Father in His name. So, mamanang itulad ni Christ. And then the Spirit never told the early Christians to worship or pray to the Spirit. So, muna, ang tradisyon sa tao na itulad na eventually, magkatay-katay na siya for several years, muna mahimong tradisyon, it will make the Word of God void. So, ayun, bilita kita, mahimong instrument of making the Word of God void sa atong mga practices na wala sa Bible. Dito, ang nga hypocrites, so tanaw ni Kristo sa mga tao na keep sa Word of God plus traditions or mga pagtunan sa tao, hypocrites. So I hope hindi ka maapila na. So when Isaiah prophesied about you, saying, these people draw near to me with their mouth and honor me with their lips, but their hearts are far from me. So ako nang balik, isang pag-praise and worship ka all day long, kung hindi teaching ni Christ at kung isunod, useless din na siya. Hindi madawat ang ginawa na. Kung siya, in vain they worship me, teaching us doctrines, the commandments of Him. So mapagtunan sa tao, masugo sa tao, dili na makapahimo sa Ginoo. And that will destroy the church. That is harmful to the church. And kung dili nato na siya i-expose, ang tendency is, ang church ma-affected. Mabiya na sa sakto, and ang Ginoo masuko. Again, hindi man yung imposible matabo. It happened even in the church na tinura yung church, naabang Holy Spirit na nag-guide nila, naabang apostle. It really happened. How much more today? Okay, next. Something, balik rin nato, but still, nakita na panaga po yung mga taong malimot ani. Kung dili ka mag-remain sa Christ teaching, naglapas noon, wala kay Diyos. So, no matter how many times you say nga, pareho ng Diyos at tumisimba, hindi ka na mubra. Okay, klaro man nila, kung wala ka nag-remain, naglapas noon, wala kay Diyos. Hindi na ako. So, as Christians, wala itong way to expose. Oy, magbantay ka. Ang teaching sa tao, dili makahatag na ito Diyos. Okay? Klaro kaya, nga kung dili mo pabilin, naglapas noon, wala kay Diyos. So, kung kita nga church ka, kung buhit ka, by and by, doon na nisod ng mga teachings na sa tao, delikado ta. Because we have no God. And the one who remains in that teaching, this one has both the Father and the Son. So, again, let's always remember na dili ta na nagsimba sa Ginoo, dalawaton sa Ginoo. That's a sickness that will lead to the death of the church kung ato na siya entertain. So I hope kung wala tayo maginumdum na we have to remain sa teaching of Christ. So remember, ako nag-emphasize kung ang tao magdawat sa pagtulungan sa tao, they do not have faith actually in God. Kaya if we truly believe in God, we have to believe that He has given us everything. Kaya kung magdawat ka sa tao, introduce sa tao, then you believe that God was not able, wala na yung kaya na ihatag tanan. That is why na tao nagdugang, ang tao mas labaw mas Ginoo. Kaya gidawat mo lang mo. So your faith in God is destroyed already. And without faith, it's impossible to please God. So hindi na ito mapahimot na Ginoo, kuha na tayo pagtuo. Kuha na tayo ito sa mga pagtulungan sa tao. So careful mga eksonan. So I hope as Christians, we expose ang mga butang harmful to the church, like mga teachings sa tao. Kasi hindi mo ragwa yung effect. Ang mga upadili mo kaya ba? Kaya basta save na pa, okay lang. But ano mga Bible?
Even the apostles, grabe ilang gibuhat just to keep the faith. So, next, as we share, as we try our best, discouraging yun na kayo. People will not like you. Kagyan pag-issue. But we have to persevere. Palayon lang kita. Ipakita kita ito gahapon ang truth from life. Kaya kung give up the church will die. Okay? Klaro na siya, dapat i-persevere ta. Kaya kung dili, hinahinay kasakit ng church, the church will eventually die. So, dire, I'm going to Paul. I charge you, therefore, before God and the Lord Jesus Christ, who will judge the living and the dead at his appearing and his kingdom. Preach the word, be ready in season and out of season. Convince, rebuke, exhort with all suffering and teaching. So, nakita ito, panahon pa rin sa mga apostles. Buhi pa si Apostol Pablo, he was writing to Timothy. Okay? Yang ingnan si Timothy, sa iyang ministry, i-remind siya nga, iwali kita ang word, be ready in season and out of season. Question, are we ready? Even in season na lang. So I hope I have to think about that. Ready ba ta? Pero readiness is not just in season, but out of season. In whatever circumstances you are in. So you have to convince, rebuke, exhort. So atong isa lang kumbinsinon, ang sayo. O niya, bandungon. It's really bandungon, exhort, dasigon. With all long suffering. So kuna, papailupon ka. I'm teaching. So, muna itong buhaton. Ngano? For the time will come when they will not endure sound doctrine. So, kini nga endure sound doctrine. Di na kaya niya siya gina-emphasize sa mga church nga sabi si sickly or sabi si dying church. Kaya para nila, basta save lagi ka. But dire siya, nganong mo preach yun in season out of season, convince, review, exhort, kay mabot yun ang panahon nga ang tao di na endure sound doctrine, but according to their own desires, kung sila gusto, because they have itching ears, they will heap up for themselves teachers. Sa version, mag-multiply sa teachers ng pabor nila. Mo-accumulate sila ng mga teachers pabor nila. So, kanang nga klase, na mangitag teachers kung pabor kung sila gusto mo ninahon, that's a dying church or a dead church. Kaya, tingnan ito mga nakita po, kusa, ayok, really kita, abot nga nangakan, nga mamili na ta ato lang kuminaw niya, kay mas maito kay pabor. No, the truth should always be there. No? The truth verse, magdang ni Pablo sa Galatians 4:16, have I become your enemy because I told you the truth? So, manay ni Pablo. So, makontrahan yun ka. So, since makontrahan mo ka, you have to persevere. And tendency is there for you to give up. Yung nakapadayon ba kayo? Batay man, lain man sila pa na ako, treatment na ako, sukusan ako, or so we need this perseverance. So, mag-persevere kita. Kaya otherwise, again, the church will not be alive. No? Mamatay na siya. Then, so, take note again, ganahan sila kung mga teachers na musultin pa nila. And they will turn their ears away from the truth and turn aside to fables. So, mamiya against kamaturan. So, it's a reality that we should always face. Kanya, mo to, hindi siya easy, we have to persevere here. Otherwise, the church will die. Ayun, we must no longer be children, tossed to and fro, and blown about by every wind of doctrine, by people's trickery, by their craftiness and deceitful scheming. So makita sa nato, gingon din, as Christians, di ta dapat magbata, mga tossed to and fro. So kung kisay mapaminawan ka ron, okay, pagkabos pikas, lalo ko mga, okay na sa, kulay karuganan na. So as Christians, we should be firm. Kaya may characteristics of a healthy church. Firm yun sa doctrines, Dili tayo nga, kung saan nagdungog diri dawat, kung saan dungog sa contradiction na, dawaton ng gapon. Okay? Next, ingon ni Christ, karon ta na tayo reason to persevere, on it. When you teach the word of God, when you teach the truth, people will say all kinds of evil against you. Isang kung saan kami makabuutan, of course, si Christ gani, una, number one, nga nagtudlo, kung sakto, diba? Kontrahan mo siya, patuon mo siya. So, it's a fact. But Christ said, blessed are you. In other words, happy. And I'm blessed happy. Happy are you when people revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. So, kung nakusunod ka ni Kristo, pinisin mo din siya imong ma-encounter kini siyang persecutions, any evil words, yung makuha nimo. Wala kong apel rin. If you follow Christ, you will suffer persecution. So I shall rejoice and be glad, for your reward is great in heaven. For in the same way, they persecuted the prophets who were before you. So persevere lang yun.
Kasi naayon niya, great is your reward in heaven. Okay? So I hope mga igsoon natay makita dire. Nga ngano nga o persevere kita. E bisan pa man silang paglutos, dunay dakong ganti ang giatagan ang Ginoo para nato. So, dili ta mo give up for the church to be alive all the time. Otherwise, again, the church will die. Okay? So, let us do introspection. So, katong tatlo points. Una, we know the facts that the church can die. So, are we not convinced that the church of Christ can die if we do not care for it? Hindi na ito amamahan. Mamatay din. So, if we exert efforts to keep the church alive, what are we doing in preventing the church of Christ from dying? So, yung natin ginabuhat mga igsoon. Otherwise, mamatay po ng church. Expose things harmful to the church. Are we actively exposing the teachings of men which can destroy the church? So, I hope natin ginabuhat para ma-expose ang teachings of men na maka-destroy sa church. And last, are we taking part in exposing the lies of men so that people can distinguish the truth from the lie? So I hope natatay gibuhat ko rin mga igsunan. Ayaw ko sakli na magpalabi ang false teachings, mga lies, because our future generation is at stake. Ang atong mga kaliwat ko niya, atong mga kabatanon, basigi maluwas. Because hindi na sila kita, hindi na kaya nila mo barong kay karon ni fail to stand. So I hope mga igsoon, we will do our best to keep the church alive. So ano to? Halimbawa naman siguro tayo na mamatay, then ito, exert before, we try to expose itong mga things happen to the church. And sa mga positions, let's persevere in showing the truth from life so that the church cannot die. Thank you very much. I hope na pera po sa atong mensahe.